We are now the last part po ng ating yung spirit-filled life or walking in the spirit. Now, I would like to share to you a very particular topic about this is about walking the Jesus way. Sa Tagalog, paglalakad ng katulad ng lakad ng Panginoong Jesucristo. Well, walking the Jesus way is not a journey of free trials. Meaning to say, ang buhay na nagnanais na lumakad sa daan at lakad ng Panginoon sa paraan na nais niya, hindi ibig sabihin wala itong pagsubok o walang problema. Kundi, actually, the Jesus way is actually a journey through them. Meaning to say, dadaanan talaga natin ito, dadaanan natin. At ang maganda nito, kasi as we move along to Christ-likeness, walking the Jesus way, we are going actually to walk not by own strength, but rather we will walk with the strength that Christ provides. What we are going to study is actually will be coming from James, no? And in the book of James, it reminds us that trials per se are not signs of God's absence, but an invitation to deeper faith. Ano ibig sabihin nito? Kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, kabigatan, problema, pressures, whatever it is, or sometimes anxiety, hindi ibig sabihin na wala ang Panginoong Diyos o hindi kumikilos sa atin ang Panginoong Diyos. Actually, kapag nararanasan natin ang mga bagay na yun, ipinahihintulot yun ng Panginoon kasi iniimbitahan tayo sa mas malalim na relasyon. He is actually invites us for a deeper trust, a deeper faith. And you know what? Jesus himself walked a road filled with suffering, rejection, but ultimately, he actually walked a life of victory. And I tell you, he calls for us to the same path. He calls for you and me to walk the same path of joy, although in the midst of trials, but eventually victory. No? So yan po ang pag-uusapan natin ngayon, walking the Jesus way. Tuloy natin. Ngayon po, basically, I have 3 points here. Ayan. May 3 po akong points na isi-share sa inyo. These are basically the points that you and I will gonna learn tonight. Walking the Jesus way. Number 1, the Jesus way is a path of joy in trials. Ano daw? Ang landas ng Panginoon ay actually daan na kung saan may kagalakan kahit sa gitna tayo ng mga pagsubok. Pangalawa, the Jesus way is a path of faith under pressure. Ang landas na ating dadaanan ay daanan na kung saan may pananampalataya sa gitna ng ating mga pagsubok. At pangatlo, the Jesus way is a path of patience and perseverance. Ang landas ng Panginoon ay daanan na kung saan ang ating pagiging pasensyoso, pagiging maunawain, at perseverance. Yung perseverance, pagiging matiisin, no? Ay nadidevelop sa ating mga puso. Saan natin makikita o anong pagbabasihan natin na talata? Ayan po ay makikita natin sa James chapter 1 verse 2 and 3. Basahin natin. James chapter 1 verse 2 to 3. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind, for you know that the testing of your faith produces patience. Ano po? Sabi, the testing of your faith produces patience. Ayan. Bago tayo pumunta doon, let me tell you first the background of this letter. Ang sumulat po nito ay si Santiago. Si Santiago, James, actually the brother of Jesus. Alam nyo, nung mga unang taon sa ministry ni Jesus, kanyang mga kapatid ay very skeptic sa kanya. Pero eventually, naniwala sila at naging mga tagasunod mismo ng Panginoon. And one of those is James, the brother of Jesus. Actually, James, the brother of Jesus, became one of the pillars of the early church. Isa sa mga naging leader. Nakuha nyo? Now, during this time,
James was actually writing to the persecuted church. Anong ibig sabihin niyan? Siya ay sumusulat sa mga Kristiyano na kung saan nagpangalap dahil nga sa persecution na nangyayari during their time. So during their time, the early Christians were suffering from trials and many persecutions. Nakuha nyo? In fact, sa church history, you will find out that the early Christians, the people, the believer of Jesus Christ, were sought after by the Romans, even by the religious quote-unquote people from the Jewish rank. And one of those actually is Paul, no? Before, his name was Saul, but eventually when he encountered the Lord Jesus Christ, his name was changed to Paul. Ano ang ginawa ni Saul dati na naging Apostle Paul? He was actually getting letters or authorization from the Jewish council or the Jewish leaders to persecute Christians. Sinuhuli niya ang mga Kristiyano para patayin. Hinahabol niya from town to another town, from city to another city. And you will learn also, if you're going to read church history, sa church history po, ang mga Kristiyano, grabe yung mga persecutions nila. In fact, ang ilan po sa kanila, nagtago sa mga yungib, sa mga kuweba, sa iba't ibang lugar. Nagkaroon talaga ng diaspora, nagpangalap talaga sila sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At pag nahuli po sila, pinapakumpisal sila kung sila ba ay Kristiyano at hindi. Pag nalamang Kristiyano, binibigyan sila ng opportunity para i-recant o publicly i-deny si Jesus. Pero you will always see that Christians, true Christians, they will not confess against Jesus. They will not recant. Ayon, hindi nila ikakaila ang Panginoon. Kaya ang ginagawa sa mga Kristiyano nung unang panahon, pinapatay. At alam nyo, if you are going to read church history, ang mga mananampalataya during this time, alam nyo po, nilalagari ng pahati sa katawan. Hindi lang yan, tinatali po sila sa malaking pole, nilalagyan ng maraming kahoy, tapos susunugin po ng buhay. In fact, sa time po ni Nero, Emperor Nero, ang mga Kristiyano po, sinusunog po yan sa arena. Ginagawa silang pailaw sa gabi. Ang ilan po sa kanila, pinupugutan, pinapako. Si Apostle Peter po, namatay siya o pinatay siya, pinako po siya sa krus upside down. Nung pinapako na po siya sa krus, katulad ng pagpapako sa Panginoong Kristo, sa church tradition, sinabi daw ni Peter na hindi ako karapat-dapat na ipako katulad ng aking Panginoon. So eventually, nagpapako siya patiwarik. So he was crucified upside down. Maraming mga Kristiyano, pinakain sa leon, ginawa silang laruan ng mga tao, tapos ang ilan po sa kanila ay nilulubog po sa kumukulong langis, parang prinito po. Ngayon, ito po yung klase ng mga tao na kung saan pinadalhan ni James ng sulat. They were actually people in the midst of trials. At hindi lang basta trial, sabi pa nga dito sa mababasa natin, various kinds, iba-iba. So may trial na maliit, malupit, masakit, mabigat, kung ano man. They were actually, I should say, they were, pinahintulutan ng Panginoon, no? Nadaanan yun ng mga early Christians. And that actually, that testing and trials produces faith and patience for the whole Christian community. Hindi siya naging madali, napakahirap niya, pero that was actually eventually all of those people who have gone through sufferings and trials, they will receive their crown of life. They receive their rewards in heaven. Now, coming from this verse, ang tanong, how are we going to walk the Jesus walk? No, coming from
this verse. So may tatlo po akong points dito. Yun nga sinabi ko na sa inyo kanina. Saan natin makikita ang mga bagay na yun. Unang point ito po. First point is that the Jesus way is a path of joy in trials. Ang landas na dadaanan natin ay landas na kung saan itinalaga sa atin ng Panginoon. Ang daanan na ito actually ay may kagalakan kahit nasa gitna ka ng mga pagsubok. Saan natin makikita yan? Ito po yung unang-unang bahagi ng talata na binasa natin. Ang sabi ni Santiago o ni James, sabi niya, count it. Ano daw ang bibilangin natin? Ano daw ang ituturing natin? Sabi niya, all joy. So ituring daw natin na may kagalakan. Nakuha nyo? At kanino to nakatukoy? Sabi niya, my brothers. Meaning to say, to all believers like you and I, if you believe in the Lord Jesus Christ, you are walking the Jesus way, or if you want to walk the Jesus way, sabi niya rito, count it all joy. Ibilang natin ng may kagalakan. Ang alin daw? When you meet what? Trials of various kind. So I should say, Jesus way actually is a path of joy in the midst of trial. Kahit meron tayo mga pagsubok, meron tayong kabigatan, may mga pressures tayo, may problema tayo, in the midst of our following and obeying God, obeying Jesus, walking in the Spirit, although there are problems, although there are various kinds of trials, sabi ni Santiago, we still can live a life with joy. Alam nyo kasi ang joy, ang kagalakan, hindi siya nakabase sa circumstances or sa happenings. Kaya nga magkaiba daw yung happiness sa joy. Bakit? Ang happiness daw kasi nakabase sa happenings. Kapag may happenings, magagandang happenings, masaya ka. Pero pag wala na, pag may trials na, hindi na. Tayo mga Kristiyano iba. We can still be joyful even in the midst of trial. Nakuha nyo? Joy is not found in trials itself, of course. But joy actually is produced. God is the one actually producing or giving us joy even though we are not happy with the trials. Siyempre, sino ba naman sa atin ang magiging masaya kapag may problema, may pagsubok? Hindi tayo siyempre masaya dyan. Pero ang sinasabi dito ng Bible, sinasabi sa atin ni James, that even though meron tayong mga pagsubok na dinadaanan, merong kahirapan ng pagsunod sa Panginoong Diyos, pwede pa rin tayong magalak. May kagalakan actually. Bakit? Kasi eventually, you will notice that as you endure, as you continue, bakit pwede tayong mabuhay na may kagalakan sa gitna ng mga pagsubok? Bakit? Dahil merong nangyayari actually sa atin. Aside from the rewards that we can receive from the Lord in heaven, there's actually something happening in us. May nangyayari sa atin. May ibang klaseng maturity when you start actually to face trials and problems in your life. Nakuha nyo? May ibang klase ng maturity na natatanggap tayo. Like for example, nakikita niyo po itong nasa picture. Ang pangalan po niyan ay si Corrie ten Boom. Let me tell you a short story about Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom po ay isang Jewish female. She lived actually at the time of Hitler. No? During the time of Hitler, nung siya ay naging dictator sa Germany, ang mission niya actually is to annihilate or to wipe out all of the Jews. Kasi gusto niyang mag-quote-unquote, mag-establish ng isang strong race
And he was telling, actually, he was encouraging the Germans that they are actually the stronger race. But ang tingin nila sa mga Jewish, mga salot, kaaway nila. And so therefore, ang gusto nilang gawin, i-wipe out talagang mga Hudyo. At isa sa mga nag-suffer actually during that time ay si Corrie ten Boom. So pinapatay yung yung mga Hudyo. In fact, kung napanood yung Schindler's List, may portion doon na ang mga Hudyo nilagay sa isang chamber ng mga walang saplot, tapos pinatay sila, linagyan sila ng poisonous gas. Tapos hindi lang 'yun basta pinapatay. In fact, naisip pa ni Hitler na pakinabangan yung mga katawan. So anong ginawa? Hinarvest yung mga taba ng mga taong yun na namatay. Tapos yung mga taba na yun ginawang sabon. Ginawang sabon yung mismo, yung mga oil ng mga taong kanyang pinatay. Maraming ganyan, massacre talaga. In fact, millions of Jewish were persecuted during the time of Corrie ten Boom. Ngayon si Corrie ten Boom, during the time, kinuha sila ng mga Nazi soldier, nilagay sila sa isang kampo. At yung kampo na yon, grabe ang pahirap sa kanila. Kasi yung kampo ay puno ng ticks. Nakikita niyo po itong nasa picture. Yan po ay ticks o pulgas. Pulgas. Umaano po yan, kumakapit po yan sa balat ng tao para sumipsip ng dugo. Yung kanilang kampo, prison camp actually, na kung saan dinala si Corrie ten Boom, punong-puno ng mga pulgas. At panay ang reklamo ni Corrie ten Boom. Sabi niya, bakit ganito? Nasa kulungan na nga tayo, tapos yung kulungan pa natin, puro pulgas. So siya? Reklamo ng reklamo. Until one time, yung kapatid ni Corrie ten Boom nagpaalala, sabi niya, count it all joy. Sabi niya, magalak tayo sa gitna ng mga pagsubok. So they actually started to look at the positive side. So dahil ang kampo nila ay maraming pulgas, yung mga sundalo ng Nazi, bibihira silang pumunta doon sa kampo o sa kulungan nila. Dahil nga, puro pulgas. And alam nyo, ang isang positive thing na nangyari sa time nila, because of this, na bihira silang puntahan ng mga sundalo na mga Nazi, nagkakaroon sila ng opportunity to gather together and read and study the Bible. So, yung kanilang pagkakakulong doon sa lugar na kung saan punong-puno ng pulgas were actually a blessing in disguise. It became a blessing. Why? Because they had an opportunity to read the Bible, to pray, and actually to worship God. Nakawan nyo, in the midst of persecution. And the same thing, yun ang sinasabi sa atin ni James. Sabi niya, if you have various kinds of trial, consider it joy pa rin. Why? Because your trials or my trials can be what? A blessing in disguise. Nakawan nyo? Maaaring nagre-reklamo ka kasi siguro natanggal ka sa trabaho. Pero looking at it, and considering that God knows it, yung pagkakatanggal mo sa trabaho might be a blessing in disguise kasi tinanggal ka ng Panginoon para magkaroon ka ng mas malaking opportunity sa susunod mong trabaho. Tama niyo? O kaya siguro sasabihin mo, Pastor Jun, paano naman naging blessing in disguise yung sakit ko? Alam mo, nagkasakit ka. How can that be a blessing? You know what? That can be a blessing kasi during the time na may sakit ka, you start seeking God, lalo na sa point na halimbawa ay mamatay ka na. Doon ka lang actually nakakapag-pray ng sobrang sincero. Yung sincere ang panalangin mo. Why? Because you're in the midst of you're actually in the verge of death. So your sickness can actually be a blessing in disguise because God brought you there so that you can have a real, sincere, and genuine one-on-one talk with God.
And that is, I tell you, a blessing. So marami pang iba. Siguro ang ilan sa inyo bumagsak ang business o nagka-problema sa asawa o whatever. Don't just look at the present condition. Look at the underlying reason. Bakit kaya pinahintulutan ng Panginoon? Because I tell you, trials can be actually an opportunity where God can show His um, faithfulness. Let me tell you a short story of my life. Mag-iisang taon na po. Some of you alam nyo na nagkasakit ako last year. Last year actually, it was August last year. Ako po ay 3 araw na nilalagnat. Pero hindi, ang ginagawa ko lang po, minamanage ko yung aking lagnat sa pamamagitan ng pag-inom ng paracetamol. Sobrang sakit ng katawan ko. Pumapasok pa rin ako sa trabaho. At nung 2 araw na nilalagnat na ako, nang hina na ako pag-uwi ko sa bahay, I decided to call some of my friends, my real friends, my close friends. Isa doon si Pastor Mike. Pastor Mike nga pala, baka nanonood siya. Thank you so much for helping me. Isa doon sa mga kaibigan ko malalapit, si Pastor Art or Nias. Also, I called them actually, and my pastor now at Rockfish Church, si Pastor Jeff Hoagland. I consulted them, and unanimously, they told me, okay, magpa-check up ka na, punta ka na ng ospital. And sure enough, that night, humingi ako ng tulong doon sa isa kong kaibigan kay Pastor Mike. Sabi ko, Pastor Mike, can you come over sa may bahay ko? Tapos, dalhin niyo ako sa ospital. So, dinala ako sa ospital. Pagdating po sa ospital, unang pinuntahan po namin yung ospital, hindi na ako makatayo. Tapos, dumating po yung isang kaibigan, si Pastor Art. Nakita ko, naninilaw na daw ako. Sa madaling sinabi niya, lipat tayo. Kasi hindi kami naasikaso ng mabilis doon sa unang ospital na pinuntahan namin. Pumunta kami doon sa hospital na private. At pagdating doon, mabilis, inasikaso naman po kami. Alam nyo, grabe yung finding sa akin kasi there was, in-x-ray agad ako. Ngayon, ang klase ng x-ray. Kasi dati, ang alam kong x-ray, yung pupunta ka sa isang malaking room, hindi pwede pumasok ang sino man. Tapos, x-ray ka doon. Maglalakad ka. Ngayon, ang mga x-ray nadadala na. Ganun na lang. Kakabit sa'yo. Tapos, eventually, may lalabas na rin na result. So, in-x-ray po akong ganun. Eventually, lumabas po yung yung pinaka-x-ray. Nabasa agad nung pneumologist. Nakita niya, merong very aggressive bacteria sa sa right lung. At yung right lung ko po, maputi na. Ibig sabihin, nagsisimula na siyang magkaroon ng tubig. Pneumonia na po. Tapos, very aggressive pa po yung bacteria. Ang matindi pa po nito, inadmit na kami doon, tapos automatic po, sinuwab ako. Natagpuan, meron din akong COVID. Tapos yung aking pong blood sugar ay halos nasa 400 na po. Sobrang taas. Imagine niyo po, 3 ang karamdaman ko. Sabi ko, sobra ito. Nung dinala po ako sa ospital, wala kaming pera. As in, wala talaga kaming pera. At nung time po na yon na ako'y nasa ospital, ang feeling ko po, nung first 2-3 days ko mamamatay ako. So alam niyo, dahil sa pakiramdam ko mamamatay na ako, pinasa ko na kay Joanne yung mga yung mga document ko, yung sa bangko, pati po yung St. Peter ko, hindi niya alam, may hinulugan ako sa St. Peter eh. Binigay ko na rin sa kanya, sinend ko sa kanya yung mga resibo. Sabi ko, kung sakaling mamatay ako, at least wala siyang problema ng pagpapaburol sa akin kasi may St. Peter. But you know what? During that 3 days, I tell you, I can feel the presence of God. I was praying to God so sincere. 8 days po ako sa ospital at ang bill po namin umabot na ng kulang-kulang 400,000. In fact, baka po nasa sobra pang 400,000 dahil nga po bukod sa hospital bill namin, sa professional fee ng mga doctors at sa mga gamot. Alam niyo, wala kaming pera talaga. But you know what?
During that 8 days of my life in the hospital, I can feel the presence of God. I I should say I prayed the most and the sincerest, pinaka-sincere na prayer ko. And I should say that 8 days were actually the days that I was so peaceful. I can I can hear God speaking to me. I can hear that in my heart. And ni-remind uli ng Panginoon yung pinapagawa niya sa akin. In fact, I was so blessed. Sabi ko kay Lord, kung kukunin mo na ako, sige po. Pero kung hindi pa, will you tell me what else do you want me to do? And very clear yung message sa akin ni Lord. What He wants me to do is to share the gospel, evangelize, and make disciples. Sabi ko, sige Lord, pag lumabas ako, yan ang gusto kong gawin. And eto na nga po, lumabas na po yung bill after 8 days. Gusto ko na rin lumabas. 8 days po pala, walang nakakapasok po sa ospital o doon sa room namin, kundi ang asawa ko lang po. At ako, isipin niyo po, ang asawa ko, 1 linggo rin, actually halos 2 linggo, pati yung pagpapagaling ko. O halos 1 buwan na walang trabaho. Imagine niyo, wala kaming income. And I was so shy also to get help from my in-laws. But we prayed and we trusted God. Alam niyo po, yung 400,000 na yon na amin pong nagastos sa hospital bill tsaka sa medicine, God provided that. And I should say, I really had a first-hand experience of the goodness and faithfulness of God in my life. Kasi dati naririnig ko lang kwento-kwento yan ng ibang mga pastor, ng ibang mananampalataya. Sasabihin nila, naranasan ko talaga ang faithfulness at goodness that God has provided for us. But this time, it's not the story of other people. It's now my story. And I can tell from the bottom of my heart that God really knows what His children needs and He provides. Alam niyo po, wala kaming binitawang kahit 5 kasi wala naman kaming bibitawan eh. Nabayaran namin lahat. Nakalabas po ako ng ospital, wala po kaming utang. Ito pa po ang pinakamaganda, nabalitaan po ng mga nagmamahal sa atin, mga kaibigan, kung anong nangyari sa amin. Alam niyo, nagpadala sila ng financial help aside from prayer. Nakakatuwa sa mga nagmamahal talaga sa atin, no? Hindi lang nagsabi na, Pastor Jun, pagpipray ka namin. Yung message nila, yung chat nila o yung text nila, may kasunod na, ano yung GCash mo? Nakakatuwa. So, we send them, I send them actually the GCash number of my wife. So, ang wife ko hindi niya alam na may mga nagme-message na sa akin, mga kausap. Sa kanya dumadating yung mga GCash. Nakatulong din ng malaki yun kasi ang asawa ko, syempre, stress siya nagbabantay sa akin. Pero pag dumadating yung GCash, nabubuhayan siya ng loob. Nakakawala pala ng stress yun. Nakakawala ng stress. Di ba, mga kapatid? Grabe po talaga. So, nung lumabas kami, may pera pa kami kasi I needed to recover and 2 linggo pa akong nagpahinga bago ako nakapasok sa trabaho. And I should say, I had joy in the midst of trial. Tama niyo? Yun ang pagkakaiba ng isang totoong Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano, kahit may trial, you can be joyful. Why? Because God is with us. And that is the Jesus way. You can walk with joy in the midst of trial. Amen po ba? Amen. Pangalawa po, ito. The Jesus way is a path of faith and under pressure. Ano ibig sabihin nito? Ang daan na kung saan dadaanan natin ay daan ako tulad ng dinaanan ng Panginoon. Hindi ito madali. Pero pag dinaanan mo ito, madidevelop sa'yo yung pananampalataya. Kahit nasa gitna ka ng problema. In fact, gusto ko sabihin sa inyo, parang yung dadaanan natin, ang pagsunod sa Panginoon,
Actually, hindi lang siya testing, hindi lang siya trials, kundi it is also a school where we can learn to fully trust God. Ito yung pagkakataon natin na magtiwala sa Kanya. In fact, pinahihintulutan talaga ng Panginoon na makadaan tayo doon sa mga pressures na kung saan wala na tayong magagawa. Kasi ang sabi ng Panginoon, June, I want you to surrender it to me. Gusto kong sabihin mo na, Lord, wala talaga akong magagawa. Ikaw na nga ang mag-take over ng buhay ko. Ayun ang hinihintay niya sa bawat isa sa atin. Ang ilan sa inyo rito, siguro may mga problema kayo na sinasabi niya na, hindi ko talaga alam kung ano ang solusyon dito sa anak ko, sa asawa ko, o kaya sa kabuhayan namin. Wala na akong alam at wala na akong alam na gagawin. Alam niyo yun ang specialization ni God. The moment we surrender and say, Lord, hindi ko talaga to kaya. Ikaw ang kailangan ko. And that's actually the time God is going to step in. Because you are now prepared to see how He works. Saan nakasulat yan? Tingnan nyo ha, sabi sa Bible. Ito yung karugtong actually. Sabi, for you know, ano daw ang alam natin? The testing of your faith. For you know that the testing of your faith. So anong tinetest daw po? Yung faith. Tinetesting yung ating pananampalataya. Sometimes, what we see as a nuisance is actually a hidden blessing. On the Jesus way, we find joy in trials because God is at work even in what seems unbearable. Nakan niyo po. Let me ask you, ang gold, bakit ang gold valuable siya? Bakit mataas ang value ng gold? Automatic ba ang gold mataas ang value? Hindi. Kasi dirt yan eh. Pero pag na-purify siya, nakuha mo yung pure gold, that is actually valuable. And you know what? Yung pure gold, kaya siya nagiging pure kasi natatanggal yung impurities. How? Paano tinatanggal yung impurities? By applying heat or pressures. Heat. Yung heat actually will pressure the dirt to be separated. Ang naiiwan yung pure gold. Nakuha nyo? Pure gold are produced when they are passing through heat. Nakuha nyo? Kilala niyo po ba ito? Itong taong to? Abraham Lincoln. Si Abraham Lincoln po is actually the greatest, kung di man greatest, one of the greatest president ever elected in the US. Alam niyo, bago siya naging presidente, grabe, katakot-takot na lost actually ang hinarap niya. In fact, maraming beses siyang kumandidato sa iba-ibang posisyon sa Amerika and he lost multiple elections. Hindi lang yan, nagbukas siya ng mga business, nag-fail siya sa maraming businesses. Hindi lang yun. He was even experienced nervous breakdown. Alam mo ibig sabihin ng nervous breakdown? Parang natuliling na siya, nahibang. Nakaranas siya nun. To the point na parang naging loko-loko na siya. Of course, hindi naman nagtuloy-tuloy. Pero dumating sa sobrang pressures ng kanyang buhay na nagkaroon siya ng nervous breakdown. But eventually, ano nangyari sa kanya? He won. Eventually, and Americans actually is looking at Abraham Lincoln as one of the, if not the greatest, one of the greatest president ever in America. Paano nangyari yun? Well, marami kasi siyang pinagdaanan. At yung mga pinagdaanan niya sa buhay, doon siya humugot ng wisdom, ng talino, ng damdamin para ma-serve niya yung mga tao sa kanyang panahon. Alam niyo ba sa panahon niya na paano pala ang batas ng pagpapatigil sa mga alipin? Kasi sa panahon niya, sa era niya, uso pa yung mga blacks, yung mga negro, ay ginagawang alipin ng mga puti. Pero sa time po ni Abraham Lincoln, yung batas na yun na ipanukala na wala na sa buong Amerika, wala nang magiging alipin. Lahat ay
malaya na sa pamamagitan ng batas na naipanukala sa kanyang panahon. That's why he's considered actually one of the greatest president in America. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito po, nakikita niyo po ito, these are pure golds. But pure golds passes through extends heat. I realize, yung pinagdaanan kong karamdaman doon sa ospital, last year, yung muntik ko pakiramdam ko talaga nung time na yun, mamamatay na ako. Sabi ko nga, pag kinikwento ko sa mga kaibigan ko ngayon, alam nyo, akala ko during that time na yung 3 days ko, kasi very critical ako. In fact, after 3 days, kinausap talaga ako ng doktor. Kinausap kami. Sabi ng doktor, alam nyo, kung hindi kayo agad nadala sa ospital, mga 2 days pa or 3 days before kayo nadala sa ospital, baka po nag-uusap tayo sa ICU. Kasi ganun nga ka-aggressive yung bacteria na pumunta sa lungs ko. Alam nyo, yung time na yun, na nandun ako sa ospital, that made me really humble. In fact, I approached my wife kasi I realized ang dami kong mga ginawa na offend ko talaga, violate ko o nagkasala ako sa asawa ko. I personally asked forgiveness from her, and I even asked forgiveness doon sa ibang mga taong nagawan ko ng kasalanan. Alam niyo yung pinagdaanan kong problema, yung pressure, nag-develop sa akin na mas ma-purify yung aking intentions, yung aking thoughts, even yung aking goal. Kasi parang ang goal ko na lang kumita na lang ng malaki, parang ganun. I know in my heart that I have this gift of winning people. Madali, mga kapatid, madali akong makapag-win ng tao Madali akong makapag-share ng gospel. Papuntahin mo ako dyan sa labas, maya-maya may kaibigan na ako, at I can share the gospel and the people respond to receiving Jesus. Not because of my own ability. I think that's the gift that God gave me. Nakuha nyo? And during the time na yun nga, yung ako yung nasa hospital, God reminded me of the purpose that I have that comes from Him. Ano yung purpose na yun? To win people, to see people coming to Jesus, and to see people being discipled. So na-purify ulit, naalis yung mga impurities ng aking mga intention at thoughts, at nai-align ulit ako doon sa pinapagawa ng Panginoon. So trials actually brings us to purifying our lives. So God allows the heat of trials to test and refine our faith so that like pure gold, our lives will reflect the image of Jesus to the world. Nakita niyo po itong itong gold na ito. Alam niyo yung mga goldsmith, yan yung mga nagtutunaw ng mga ginto, nagpo-purify. Paano daw in the olden times, paano mo malalaman kung 24 karat na o purified na yung gold? Tinanong po yung mga goldsmith, sabi, paano niyo malalaman na pure gold na nga ang sinalang niyo sa heat? Alam niyo, sabi ng sa mga goldsmith ganito, may malalaman mo na pure na ang gold when you start seeing your reflection. Sabi, pag nakita mo na yung image mo, the image of yours, you will begin to see it in the gold. Yung reflection ng image, yung makikita mo na sa gold. Tama nyo? So, na siya? Purified na siya. The same thing actually is this. God is allowing us to go through intense heat of trials. Why? Because He's taking the impurities, and eventually what God wants to see from us is the image of Jesus. Tama nyo? Like gold. Yung goldsmith, pag nakikita niya yung image niya doon sa gold, sabi niya, purified na to. And that is actually the intention of God, why He is allowing you and me to go to trials, because He wants to see in us the very image of Jesus. Tama nyo? That's the intention. That's why we can count it all joy.
even in the midst of trials, because eventually God wants us to reflect the image of Jesus to the world. Amen? O, pangatlong point, the Jesus way is the path of patience and perseverance. Ano ibig sabihin nito? Yung landas ng Panginoon actually ay landas na kung saan tinuturoan tayo na maging matiisin at hindi agad umaayaw. Nakuha nyo, tinuturoan tayo ng patience and perseverance. It produces, sabi rito, the test produces patience. Okay. Kilala niyo po ba ito? Itong nasa picture na ito. Ito po ay si Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison is actually the inventor of incandescent light bulb. Alam niyo po ba, itong hawak-hawak ng bulb na ito, bago niya nakuha yung perfect filament, yung pong nandyan sa na dinadaanan po ng kuryente para umilaw, bago niya po na-discover yung tamang filament, yung tamang element sa filament na yan, ay 10,000 times muna siyang nag-try pero hindi nagtagumpay. I should say 10,000 failure. But you know what? Eventually, nung 10,001 na siya, nakuha niya na yung tamang elemento para mailagay sa incandescent light. Ano ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, eventually, he was able to see success. How many times mo na nag-fail? 10,000 ways. 10,000 times. Pero sabi niya, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Parang kino-consider niya, actually, yung mga nangyari sa akin, hindi failure yun, kundi that is actually an education I have learned. Na yung 10,000 na yun, hindi pala nag-work as filament. What? 10,000? 10,000 times? Hindi siya tumitigil? Yes. How many of us ang sumubok ka isang beses, nag-fail, sabi mo, okay, try ko ulit. Sumubok ka na naman, nag-fail, medyo naiinis ka na. Tapos sumubok ka na naman, nag-fail, pangatlong beses pa lang nasubok mo, tapos tumigil ka na agad. Tumigil ka na agad. Kasi, sabi mo, ay, maraming beses ko nang sinubukan ito. Halimbawa, pag-share ng gospel, sinirang ko na yung asawa ko, ayaw talaga makinig. Sinirang ko na yung tatay ko, yung nanay ko, yung kapatid, ayaw talaga makinig sa akin, kaya ayaw ko na. Nag-fail ka. 3 times. 3 times pa lang. Thomas Alva Edison, 10,000 failures. But you know what? He did not stop. And so therefore, actually stopping is not part of his vocabulary. So eventually, he succeeded, and he is the person actually regarded as the inventor of incandescent bulb, the bulb. Nakuha niyo? His name was written in the books, and up until now, we are studying, Thomas Alva Edison. Alam niyo, perseverance pays. Kung sino actually ang marunong maghintay, marunong magtiis, sila yung sumasukses. Gamitin na natin yung word na sumasukses. Pag tumigil ka actually, hindi ka na magtatagumpay. But if you do not quit, you're actually starting to see success in your life. Even that determination, yung determination mo pa lang na magpatuloy at hindi tumigil kahit ang daming beses mo nang bumagsak, nag-fail, hindi nagtagumpay, tuloy lang, your determination actually is an indicator or already that you're heading towards success. Niyo? Do you know what this is? Nakikita niyo sa picture. This actually is a Chinese bamboo tree. Ang Chinese bamboo tree daw, pag simula mo itong itanim at dinidiligan mo, 5 years na itinanim mo at dinidiligan, hindi siya tumutubo. There is no visible growth. Only after on the 5th year, pagkatapos ng 5 taon, eventually, tsaka lang siya tutubo. Pero you know what? After that,
in just few weeks, ilang linggo lang, tataas siya ng sobrang taas hanggang 90 feet. Paano nangyari yun? Kasi yung 5 years pala na yon na hindi mo pa siya nakikita na tumutubo, ang ginagawa pala ng Chinese bamboo, nag-i-start siya na ilagay yung foundation niya, yung roots, nag-root out muna siya. Nagpapalago, nagpapalaki ng root. Pag malagong-malago na yon, after 5 years, bigla na lang towering bamboo, 90 feet in just few weeks. That is what actually happening. Kaya alam nyo, sa gitna ng mga pagsubok, okay lang yung magtiis tayo. Parang hindi ko pa nakikita yung tagumpay, hindi ko pa nakikita yung pinagpipray kong bahay. Yung dream dream job ko, hindi ko pa nararanasan. Yung asawa ko, hindi ko pa nakikita na-convert o nadadala sa Panginoon. Marami kang pinagpipray. Hindi mo pa nakakamit ngayon. Can I tell you this? God is actually preparing you to see that day that eventually you will see God's glory. Sa ngayon, ang nililay down niya muna, inaayos niya muna yung ating puso, yung ating sarili, yung foundations natin na mag-root out. Mag-root muna tayo. Be patient. Be patient with yourself. Be patient of what's happening in your midst, because sometimes you do not see activity, and sometimes you will see parang God is silent, wala siyang ginagawa. But let me tell you this, God's silence does not equate or does not mean inactivity. Yung kanyang pagiging silent minsan sa ating buhay, hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. In fact, during that silent moment, God is so busy working in and through your life. Naka niyo po? Yan. When it seems like nothing is happening, patience is building strength within us. Walking the Jesus way means trusting that God's growth often happens before it's visible. Alam niyo sa buhay ko, isa yun sa last time when I was actually in our D group, sa small group, yung isa sa mga nilolong ko. Sabi ko, parang isa sa mga longing ko that I'm still waiting now is yung breakthrough. Sabi ko sa aming D group leader, sabi ko, I'm still waiting for breakthrough. Breakthrough. Ba't mo nasabi? Kasi kinoconsider ko yung mga kasabayan ko. Minsan mas bata pa sa akin. Sila parang established na sila sa buhay, okay na yung kanilang ministry, may bahay at lupa na sila, may sasakyan na. Sabi ko, ako wala pa. Wala pa ako. I'm still waiting for that breakthrough. And I was reminded actually of this text na, maybe God is preparing something in me that I need to develop first. Kasi baka mamaya dumating yung mga bagay na yun, tapos hindi ako handa in my inner heart. Hindi ako handa. In fact, maraming ganun eh. Maraming ganun na tao, may dumating sa kanilang malaking blessing, hindi nila na-contain. So, therefore, yung blessing na yun, ang quote-in-quote, yung success na yun, o blessing na yun, dapat na nakatulong sa kanila, yun pa actually ang bumaliktad sa kanilang buhay. Yun pa ang naging dahilan para masira ang buhay nila. Pwedeng ganun eh. Success, if it is mishandled, it can be a curse, not a blessing. That's why it takes character. It takes character, develop character in our hearts to handle success or blessing. Nakuha niyo? Para magamit natin ito ng tama at kung saan talaga ang purpose nito. So, you might, just like me, still waiting for that breakthrough, but be patient with yourself. Be patient with your work. Be patient with what's happening in your life, because you're actually being prepared by God so that when that blessing comes to you, you are already prepared. Okay? Amen ba? Thumbs up naman dyan. Okay po ba? Okay.
Let me close Amen. Amen. Praise God. let me close my message with this story. Okay, itong story na to. I don't know kung narinig nyo na to, napanood nyo na. May isang hari sa isang malayong kaharian. Ang hari na ito ay merong isang cupbearer o prime minister actually. Itong prime minister na ito, lagi niyang kasama kahit saan. Kasi katiwala niya. Bago siya kumain, pinapakain muna sa kanya, baka may lason. Bago siya pumunta sa isang lugar, pinapapunta muna yung prime minister, baka merong assassin doon. So basically, kasama ito lagi. Kapag may humingi sa kanyang payo, hihinga niya ng advice yung kanyang prime minister how he will make a decision. Nakanyo? Yung ganda. So lagi niya itong kasamang prime minister na ito. Isang araw, itong hari ay merong natanggap na napakagandang regalong espada. Nakuha niyo? Yung espadang ito, isang araw, pinakuha ng hari, tapos nilaro-laro ng hari. Sobrang talas pala ng espada. Alam niyo nangyari? Medyo nag-slip sa daliri ng hari. Hinabol ng hari sa kasamaang palad. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, pagkakuha ng hari doon sa nag-slip Yung hinabol ng kanyang kamay, nako, tumama sa isang daliri niya. At itong pinakamalungkot, yung hintuturo pa. Naputol sa sobrang talas ng espada yung isang daliri ng mahal na hari. Yung hintuturo. Napasigaw ng malakas ang hari. Pinagamot siyempre. Ngayon, pinalapit ng hari. Yung ginamot na, putol yung kanyang kamay. Pinalapit ng hari yung kanyang prime minister. Sabi niya, Prime Minister, bakit sa palagay nyo nangyari ito sa akin? Pinahintulot ba ito ng Diyos? Sabi ng Prime Minister, mahal na hari, hindi ko po alam ang dahilan, pero ang lahat po ng bagay na nangyayari sa atin ay merong magandang dahilan. Nagulat yung hari. Anong sinabi mo? Magandang dahilan. Naputol na nga yung daliri ko, sasabihin mo pa magandang dahilan. Sobrang na-offend talaga yung hari. Sabi niya, how can you tell me na maganda yung nangyari sa akin? Naputol nga yung daliri ko. Pero sabi ng Prime Minister, bilang Kristiyano, at alam niya, sabi niya, sa isip-isip niya, God works together for good, di ba? God works in all ways, no? For good, all things for good, for those who love Him. Sabi ng mahal na hari, hindi pwede. Hindi ganon. Pangit ang nangyari sa akin. Sa sobrang galit ng hari, alam niyo yung ginawa doon sa kanyang prime minister? Pinakulong. Sabi niya, mali ang payo mo sa akin. Para makapag-isip-isip ka, mabago yung iyong opinion. Pinakulong siya ng hari. Pinakulong siya dahil lamang sa sinabi niya na may magandang plano siguro si Lord. Sa lahat ng nangyayari sa atin, may magandang dahilan. Nagalit ang hari. Pinakulong siya. Isang araw, tagal na pong nakakulong na po yung Prime Minister. Isang araw, naisipan po ng hari ng mangaso kasi favorite niyang mag-hunting. Nagpunta po siya sa isang lugar na bundok. At napawalay po siya kasi may nahabol siyang isang wild animal. Baboy ramo. Napunta siya sa pinakamalalim na parte o pinakasulok na parte ng kagubatan. Napawalay siya doon sa mga tauhan siya. Hanggang siya na lang mag-isa. Dahil hindi siya pamilyar doon sa lugar niya, naligaw siya, hindi niya na nakita yung mga tauhan niya. At ang kasamaang palad pa, na-meet niya yung mga katutubo doon sa lugar na yon na kung saan kilala sa pagiging anong tawag dito? Cannibal, kumakain ng tao. Lalo na nakita siya na maputi siya. So hinuli siya. Anyway, nung time na yon, hindi siya kinain. Kaya lang, nung time na yon, nagkataon na season ng mga
katutubo na ito na mag-worship sa kanilang Diyos-Diyosan. At isa sa mga paraan ng kanilang pag-worship sa kanilang Diyos-Diyosan para daw mabigyan ng kasiyahan. Like halimbawa, hindi na umuulan, magsasacrifice sila ng tao. Yung taong yun, papatayin nila, isa-sacrifice yung dugo doon sa kanilang anito o yung kanilang Diyos-Diyosan. At dahil may nahuli sila na tao, itong hari, yun ang kanila actually kinuha at para i-offer doon sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya lang, eto na, nung i-offer na siya, bago siya i-offer, bago siya patayin, gilitan ng leeg, yung kanilang high priest ng mga katutubo, sinuri muna siya. Eventually, nakita, sorry, hindi pala yung tuturo ang naputol, yung pala yung liliit. Nakita niya dito. Sabi niya, oy, teka muna, yung i-offer natin sa ating Diyos-Diyosan ay kulang ng isang daliri, imperfect. So therefore, hindi natin siya pwedeng i-alay sa ating Diyos-Diyosan. So anong nangyari? Hindi pinatay yung hari, kundi pinakawalan siya. Hanggang nakabalik siya sa kanyang kaharian. At nung makabalik siya sa kanyang kaharian, na-realize niya, sabi niya, naku, totoo pala yung sinabi ng aking Prime Minister. Yung mga nangyayari pala sa ating buhay ay may dahilan. Isipin mo, kung hindi putol yung aking daliri, in-offer na ako sa mga Diyos-Diyosan nila, and so therefore patay ako. At dahil putol ang aking daliri, buhay ako ngayon. So ang ginawa ng hari, dali-dali siyang pumunta sa kulungan ng kanyang Prime Minister. Humingi siya ng tawad, patawarin mo ako, nagkasala ako sa iyo dahil kinulong kita na walang dahilan. Tama pala yung sinabi mo. Yung mga nangyayari sa ating masama ay may magandang dahilan, may rason. At nakita ko na, nabuksan ang aking mata, buksan ang aking isip. Kung hindi putol ang aking daliri, namatay sana ako, inaalay na ako ng mga katutubo doon sa gitna ng kagubatan. Sabi niya, anong masasabi mo tungkol dito? Ikinulong kita nang wala ka namang kasalanan. Alam niyo, sabi uli ng Prime Minister, sabi niya, mahal na hari, ang lahat ng bagay nangyayari sa atin, masama man o mabuti, may magandang dahilan ang Diyos. Sabi niya, ha? Paano yun? Kinulong na nga kita, wala kang kasalanan, ako pa nga ang mali. Bakit mo nasabi na maganda pa rin yung nangyari sa iyo? Kinulong na nga kita, wala kang kasalanan eh. So, nagpaliwanag itong Prime Minister. Sabi niya, mahal na hari, maganda pa rin ang nangyari. Sabi niya, bakit? Sige, paliwanag mo sa akin. Kasi mahal na hari, ako ang iyong Prime Minister. At kahit saan ka man pumunta, kasama mo ako. Kung hindi ako nakakulong, sabi niya, most likely, ako ang kasama mo doon sa kagubatan. At dahil kasama mo ako, hindi ka iaalay nila kasi putol ang daliri mo. So kung hindi ka iaalay, kung kasama mo ako, baka ako ang inialay nila kasi kumpleto ang aking mga daliri. Kaya sabi niya, kahit anong mangyari sa atin, maganda man o mabuti, may magandang dahilan ang Diyos. Nakita niyo po ba? Amen? Amen po. Yeah. So kahit anong trial pa ang pinagdadaanan niyo mga kapatid, let us walk the Jesus way. Because the Jesus way is the path of joy and trials. May kagalakan tayo sa gitna ng mga pagsubok. The Jesus way is a path of faith under pressure. Kahit may pressure yan, pinupurify tayo, ginagawa tayong mas lantay na ginto. Inaalis yung mga impurities sa atin. Pangatlo, the Jesus way is a path of patience and perseverance. Alam nyo, sa gitna ng ating mga pagsubok, doon nadidevelop yung ating character. Yung patience, pagiging matiisin, at yung perseverance, yung pagiging tumatagal tayo. Hindi tayo basta-basta tumitigil. Amen po ba? Amen? Amen. So Amen. let us continue to walk the Amen. Jesus way even though we are in the midst of trial. Alam niyo po, nakakalungkot. Kanina may nabasa akong isang
balita, yung may isang nanay na may tatlong anak, may asawa siya, may tatlong anak, sumobrang sabi dun sa write-ups na nabasa ko, sobrang ang dami daw nilang trials, walang makain, tapos yung baby nila walang madede, nangungutang, walang magpautang, something like that. Nag-snap. Ang ginawa ng nanay, habang wala yung asawa niya, nilock yung pinto ng bahay, nandun yung mga anak niya, kasama siya, tapos sinilaban yung bahay nila. Literally, sinunog yung bahay nila, kasama sila sa loob. Namatay po yung tatlong bata, kasama yung nanay. Pag-uwi ng lalaki, sunog na yung bahay niya, patay pa yung lahat ng kanyang pamilya. Alam niyo po, ito ang nangyayari sa mga tao na walang Jesus, walang Panginoon. Wala kasi silang masandigan. Kaya alam niyo, tayo mga Kristiyano, iba tayo magdesisyon. Ibang disposisyon natin. Alam niyo kung bakit? Kasi may Jesus tayo eh. At alam niyo, hindi lang tayo, kundi yan ang trabaho natin dapat. Yan ang trabaho ko. Yun ang trabaho niyo. Na ano? Na i-share yung pag-asa na kay Jesus. Si Jesus mismo ang pag-asa natin. Si Jesus ang i-offer natin doon sa ating D-group, sa ating mga nire-reach out, sa ating pamilya. Si Jesus. Kasi si Jesus talaga ang magbibigay ng lakas ng loob, ng pag-asa sa atin. Kasi dadaan talaga tayo sa trials. Now, kung dadaan tayo sa trials at ibang mga tao, nakakilala natin, mahal natin sa buhay, dadaan sa trials, ang tanong ko ito, na-i-offer mo na ba si Jesus sa kanila? As a small group leader, as a D group leader, let me encourage you, brothers and sisters. Let me encourage you. This is actually your ministry. This is your work to bring Jesus to the lives of these people. Yan ang trabaho natin. Yan ang ministry natin. Yan ang calling natin. At huwag tayong titigil. Huwag tayong titigil hanggat hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon. Nakuha nyo? Until that time, nakakanta na tayo ng I See the Lord. Pero hanggat hindi pa nangyayari yun, huwag tayong titigil. Gawin natin yung pinapagawa sa atin. Let's offer Jesus to everyone who doesn't have Jesus. And that is walking the Jesus way. Amen po ba? At nakakatuwa nito, we have the Holy Spirit and His power actually to help us succeed in walking the Jesus way. Amen po. Wala kang di alam, lahat ng lihim ay hayag sa'yo.